Sana pag in-remove na yung IDCA, yari na sila, wala ng Amerikano, wala na silang puwersa, kaya people wear pa. Ang buwa nga. Di ba sabi sa mga balita ba, na yung IDCA ay aalisin na bago matapos tong November hanggang katapusan na. Ang buwang sumipsip. Nakamoy siguro si Ngagba. Sumipsip. Biglang tumawag kay Donald Trump. Talagang isiniksik niya yung sarili niya. Ibang klase ito eh. Kasi si Tatay Digong noon, hindi man si Tatay Digong ang tumawag. Si Donald Trump naman ang nagpaabot kay Medial Dia. I like Duterte, gusto ko si Duterte. Pero ito buang, ito siya talaga tumawag. Hindi man siya makapaghintay. Natawagan siya ni Donald Trump. Siguro alam niya kasi. Na di talaga sa tawagan ni Donald Trump kasi galit man si Donald Trump sa mga durugista. No? Pero ito proud pa. Proud pa sana tumawag daw siya. Kausap daw niya si Donald Trump. Hinunahan na daw ni Bangag si Palangga. Napadala naman daw si Palangga ng video. Wala. Mababang nila lang to si Ngagba. Sabilihin pa mura. Mura siya. Tanso siya. Si Tatay Digong ginto, si Dayunyor tanso lang ang halaga. O tingnan mo, proud pa siya dito, pati mga Ngagba supporters, pero hindi nyo kailangan ito ipagmayabang. Dahil maliwanag pa sa sikat ng araw na sumipsip si Bangag dito. Dahil ipinagpilitan niya yung sarili niya. Siya yung tumawag, hindi si Donald Trump. Ang tanong, kinausap ba? Sabi kinausap daw. Ewan ko, baka espiritu nagkausap niya, kunyari lang. O ito. Usap na sina Pangulong Bongbong Marcos at US President-elect Donald Trump sa telepono. Ay kay Pangulong Marcos siya mismo ang tumawag kay Trump para batiin sa pagkamanalo nito sa US presidential elections. Narinig na? Siya mismo ang tumawag kay Donald Trump. Yan! Ngim! Hindi si Donald Trump tumawag sa'yo, Ngim? Kawawa naman to. Isang linggo na ba nanalo si Donald Trump? Hindi man siya tinawagan. Sa isip-isip sa akin siguro ni Bangab, grabe naman to si Donald Trump. Hindi man ako tinawagan. Ako na nga tatawag. Siguro, marami ng presidente ang tinawagan. Siya na lang siguro yung tinawagan. Kaya hindi niya natiis. Animal naman to, tawagan kong ha. Ito mantakin mo, siya daw tumawag. Diba nakaraan, binigyan pa nga siya ng 58 million pesos ng mga mga kalaban ni Donald Trump na nandoon, binisita siya. Hindi ba sana, kung alam ni Donald Trump na pumunta yung mga alipuris ni Biden sa kanya, hindi ba sana tatawag si Donald Trump doon kay Jr. kasi nandun yung mga opisyal ng Amerika. Ang problema nga kalaban man ni Donald Trump ang pumunta sa kanya. Kaya hindi talaga sa tatawagan. So ngayon, pinagpilitan niya sarili niya, tawag ako. Wala naman. Maris, may transcript ba yung pag-uusap nila ni Trump? Sinabi lang niya. Sabi-sabi. Ito. Siya lang daw tumawag Ayon sa Pangulo, maganda raw at produktibo ang kanilang pag-uusap. Bukod sa kamustahan, pinag-usapan din ng dalawa ang alyansa ng Pilipinas at ng Amerika. Kilalang strikto sa kanyang immigration policy si Trump. Pero hindi pa raw na pag-uusapan ng dalawang leader ang magiging kapalaran ng daang-daang libong undocumented na Pilipino sa Amerika. It was just a congratulatory call. But of course, our ambassador is already working on that. Patuloy namin pinag-usapan ang samahan,
the alliance between the United States and the Philippines, and I expressed to him Ay. Sabi ni Disnat, Chuck na mura yan ni Trump. Ay. Ay, pag-ibig. Nakakautal. Parang ngagba. Hoy, panggulo ninyo, parang kambing daw, sabi ni Ate Cherry Tosake. Anong pinag-usapan ninyo? Ay. Wala akong naintindihan, animal. No comment. Your Honor, no comment. Ang napansin namin, panay ka daw lunok ng laway, sabi ni Tis Rinon. Tugpa na daw. Putal na naman. our continuing desire to strengthen that relationship. That. Si Donald Trump makipagkausap ng utal-utal. Oh, ganoon na siya. Oh. That. Nakakahiya. Si Donald Trump makipag-usap na merong budol na naman. Dat. Maniniwala kayo na kinausap sa ni Donald Trump? Ang alam ko, sabi ni Donald Trump galit ako sa mga drug cartels. Paigtingin pa namin ang paglaban sa mga durugista. At kumbitay sa mga durugista. Naku, Nyor, baka mabitay ka, Nyor. Teacher, din nakikipag-usap si Trump sa kambing. Lalo na pagkausap, sabi siguro ni Donald Trump, puta, ina, I don't like him. Kasi sabihin siguro baka mapamura pa si Donald Trump dyan. I like Rodrigo Duterte. But this person very weak. Ngiwi him. I don't like this man. He is a polvoron lover. And every 20 minutes, may 30 white shirts. Sabi ni Renzo, 10 sa 10 sinabi ni Ngagba, 11 daw, hindi totoo. Utang may utang pa. I don't like Ngiwim. I don't like kambing. Nimal. Proud siya, ha? Pero hindi ka dapat magiging proud. Kung ikaw, Pilipino, sa balita niya, siya yung tumawag. Pag ikaw supporter ka ni Bangag, ikat ka. Dahil ito ang patunay, ilang linggo na nanalo, na hindi ho talaga type ni Donald Trump si BBM. Kasi kung type ni Donald Trump si BBM, ora mismo, siguro mga 7 days after, 3 days after, nandito yung id, katawagan talaga siya. Alam naman, pinadalhan na ng polvoron video ng IWM. Hindi ka magiging proud sa balitang iyan.